Oo nga. Upo na po, kain na po. Kung pwedeng sa uwan na po sana tayo. Habang maatay po yung sasabihin ng ating mahal na Gobernador Miss Cady Singson, maaaring umukulang po muna tayo lahat. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, pagkakalas po ako sa pagkakalas nyo para maliwanagan iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpapakita. Kaya namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, kung walang maalam, siya kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Kaya hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, marami po ako natin. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Group Hotel. Dahil si Presidente ang nagsabi, may katiwala ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, panahon na ni President BBM, yan meeting, at ito ngayon pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibitangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapon niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong, mabuting tao.
yung pinsan mo yung isa, Dave Simpson. Matino po yun. Kaya nagigilos, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pala, imbestigahan nyo na muna yun, nandun na natakalungan. So kung antayin natin ang Senado, pag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan, yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Ito muna sila hanggat di mo mababa lahat ng mga corrupt sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw din na pagresahan, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Bakit nyo silang pigilin? Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, amin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, uutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. Sa bulsa nila. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta? Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Yes. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin.
tumutulong lang po kami magpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Question, sir. Meron po microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Magagalit na sila, talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their back out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ang mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila dito. Yung pinakamagandang naisip ko, yung na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng kurang. At lahat ng mga politician, kung tayo magyalan, pagayan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila nga masisira kung di ba tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero ang ako, wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNA News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na maanuman yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congressista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji B. Ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ano siya susunod din sa regular yan? Kampong beses mo palitan, speaker, gano'n pa rin. Palitan natin lahat ang kurap ng opisyal. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabral po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Eddie Marnia. Anyway, ang tanong ko po, kasi kausap po si Mayor Magana kanina naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction mo sa comment ni Mayor Magana na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga burak. Kasi yung mga ibang nagpupunta na, may ambition din eh. So pamayaan natin mga kabataan muna. That's true, divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. I'm Makat Shabit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo
earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian yung impeachment. Okay. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila na yung may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Kerkion, tinanggal nila. Noong una, pinalabanan nila mabuti na lalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa ni Sandro yung kontraktor nila. Bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita dyan, sila naglalay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Pion, former mayor. Noong ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako madiwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutin lang ako na eh. So, mismo pinsa niya nagsabi. They will just use you, Manong, nagpapagod ka lang, sabi ka. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba ng panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kaya ako tinatanong ba nung sabi, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi na kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you an example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocos, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meter. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pang uhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil
future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Utang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin ginagawa naman. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun ang... Kaya nga ako peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin mga kabataan ngayon ng kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita lang sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasa, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon po. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina pa binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gustong tapuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa rapla nito. At maraming listahan, nilensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Magandang hapon po sa lahat at lalo na po sa inyo, Governor Chadwick Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Naliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa pinanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kita-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer ka ako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, ito si Manala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement?
Wala pa, nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan, ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott of future nila? So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi itong korupsyon, sila apektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata hindi nakakaalam ba? Kasi sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Hindi na po ng JMDC Bubble B. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korupsyon. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan sa soonest possible time. Asap. Pero gano'n katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, EDNA na 98.3 FM. Good. Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin nun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. ICI po. Pampang-ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Yes. Gaya ho nang sabi nyo, nandun na ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay kanibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito
Ito ba ay panibagong taktik? Parang maliis lamang yung usapin. Well, pagka nakita ko naman ang video, tinuli si former president, wala naman marang pares. Correct. Ano yun? Tama! Kidnapping yun. Kidnapping. Walang marang pares, paulo ng tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Pagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan, maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. At nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ikaw, bakuhin ng gulumihanan. Lahat ko na tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon ito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi ko na makita yun. Hi Sir, Leon Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you're the president of Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil denial siya, sabi niya. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, use write down for Vice President, protected ka na, and I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM,
Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin na ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan ang daming tao sa Mindanao. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Alam mo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mo yung insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavez is here. Ginoon niya, oh. Hindi niya kong pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yun, sabi niya. Oh, nagsampu ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagdamay, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala namang tinupad. Nagalit pa ako, hindi. Director lang. Ang laking nagtulong ko sa kanya, hindi siya presidente kung hindi na sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik na lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa Kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo! Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit sumampi agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabol pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavez Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas, na ibig sabihin daw po ay provincial governor.
At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po, sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon, billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan, inamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung you mentioned kanina ng mga kabataan talaga, yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sa ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, binsanan lang. Hindi yung araw-araw na kakawawa mga kabataan pagaganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, karamihan kasi sa kanila, hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Alaga na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun lang ibig sabihin. Governor, two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi lumalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balad nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw ko dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin puputo ang kapatid nyo? Huwag nyo ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayo, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko, dahil lang ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa.
matatalino na kayo, mga sibe, pero ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung corrupt ka at hindi mo alam-alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Biagoy from RMN DZXL. Gusto lang mabalikan kung ano ho ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak na tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang tirakan nyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa... Mabenta nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ng Ilocos Norte. Unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemandang tao ngayon at pinipintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na pang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example din sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero, like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan, ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sino nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di ba umakyat sa Busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko, gano ang sistema, mga justices natin. Good afternoon. Jopel Pelenyo po from DWIC. Naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan na. Pero mabubuting tao to, the boys. Kaya inahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila roon. Pero, lumag kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi noon, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation ng Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan.
Kaya nga ako nandito ngayon dahil nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon. Palit pa naman ang Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji? Hindi ba na-approve ang budget? Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, meron po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korap, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy niyong korap. So, thank you. Kaya kakwa kanina, hindi na handa itong gobyerno ito, palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuna muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Latozo from CIJ. Sir, yung panawagan po na lumabas sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito din sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na nahanap? Kung may delikadesa sila, sila mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Pag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat dati maraming magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain di ba? Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga matutulong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young,
I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harris Toniel yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. Kung ako pinakamalaki trader, nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil di ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan pataasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng Satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Eh, negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Nicolipur, mamimigay ko ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, hindi nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin doon. Conflict of interest ko, pero sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gob, Nachikakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Sino? Si BBM. BBM. Eh kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Ano pa si presidente ang hindi niya alam? Siya ang unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment ko dito? Lahat ng administrasyon may corruption. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibitangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung delikadesa siya, hoy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, saka na niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Hindi niya alam. Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about dun sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kay Santi ko. One last question na po. Hello po, Go. Hello. Hello, yan. Ang question ko po,
kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha ng building yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpo-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi silang totoo. Hindi sila mamimili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang system. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang mo pang ibang ebidensya. Ebidensya pa? Go. Kami na magtatanong, Go. Oh. Kami na. Last question, Go. Last one. Can we have the microphone? Go. Malinawan, Go. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Estrella. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kami mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya mabuhay po si Eric Rowe. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Globe. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit isa po ang common agenda. Tutuliksain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinion kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigan, ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at panunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy ka ni Go. Tuloy yung September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Maraming po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayun, mangyari po sa...
Wala akong nag-iisip. Dapat magtulong sa atin walang karamihan ang downfall ng mga leaders natin regional. Hindi sila ng progression. Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Pag-meeting ang mga sinagari, hindi religious. Marami na mga mag-usap muna lahat para mahiman natin kasi kumbaga sa mga dahil lang pag-amin ang nag-discuss sila para yung prepare yung ginaandaw hindi lang sa init pa. Mensahe niyo naman po kay wala akong masabi dyan para sila. Sir, kaibigan niyo, pinaniniwala pa kayo na nasa likod din siya ng katiwasan ng mga Hindi, sir. Tinatanong ko pa kayo, baka magandang magaling sa inyo. Naniniwala po ba kayo, sir? Kaya ang nasa likod ng mga Live tayo sa DCRC sa Worldwide. Yung mga suporta niyo po may pagulong na BBM, inurong nila, inatas nila. Ano po ang Wala pati mga lumang mga loyalist, ang putol kami lahat. Gaano nagsimula, Gov, yung pag-atas po ninyo sa Pangulong BBM? Pagkahabol niya sa China. China, laking tulong sa atin ng China. Kaibigan natin ng China, kapispay natin, walang ibang tutulong. Wala tayong naman dyan. Bakit niya hapon? Damay tayo lahat dyan, pagkulera tayo. Nabanggit niyo po kanina, Gov, na yung unang iimbestigahan ng yung kanyang lugar doon sa Ilocos Norte, kung sa mga anomalya. Ano po ang information niyo po dito? Yung mauna, sabi mo kanina, unang imbestigahan yung Ilocos Norte. Bakit? Kaya nagsabi na may katiwalian, flood control. Yung mga nahuhuli ngayon na Pecos Project at may katiwalian, sila rin ang so, ibig sabihin, kilala sila. At nabanggit nyo kanina yung sa Bicol region, sino po ba ang most na talagang sangkot doon? Okay, last on my part, ano po ang panawagan nyo ngayon sa taong bayan?